Magandang araw mga kasayma. Ako po si Miss Maria at ngayong araw ay may panibago na naman tayong kwentong talagang magpapataas ng presyon at magpapaiyak sa inyo. Guys, tatanungin ko kayo, ano ang gagawin mo kung matapos ang 5 taong pagdurusa sa pag-aakalang patay na ang baby mo? Bigla mo nalang malalaman na ang batang inaalagaan mo pala bilang isang hired nanny sa mansyon ng isang sikat at malamig na bilyonaryo ay ang mismong dugot laman mo na inagaw sa'yo. Nakakapanginig ng laman, hindi ba? Ang kwentong ito ay pinamagatang The Billionaire's Hired Nanny is My Real Mommy. Handa na ba kayo sa isang kwentong puno na nakatagong galit, matinding aksyon at nakakagulat na mga twist na hindi nyo talaga aasahan? Ihanda nyo na ang inyong mga kape at tissue dahil sisimulan na natin ang ating kwento. Isang gabi ng madilim na lihim, isang sanggol na inagaw at isang inang handang maghiganti. Nang hindi nalalaman ang kanyang dinararsal na mahanap ay nasa mismong harapan niya na. 5 taon ang nakakaraan. Pinalabas ng mga doktor na patay ang isinilang na sanggol ni Chloe. Isang hapis na pumutok sa kanyang dibdib at nag-iwan ng sugat na hindi kailanman naghilom. Sa gitna ng kahirapan at kawalan ng pag-asa, napilitan siyang pasukin ng mundo ng mga marangya at makapangyarihan. Ang maging personal na yaya sa napakalaking mansyon ng pamilyang Montifalco. Ang kanyang amo, si Lucas Alexander Montifalco, ang walang awang bilyonaryong kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Malamig, istrikto at walang sinasanto. Ngunit sa likod ng kanyang bakal na kamao ay isang misteryosong anak, si Liam. Ang 5 taong gulang na batang galit sa mundo at ayaw magpalapit sa kahit na kanino. Sa unang pagkakataon na magtagpo ang mga mata ni na Chloe at Leah, hindi lang awang naramdaman ng dalaga. May kakaibang kuryente at determinasyon na bumalot sa kanyang katauhan. At nang makita niyang kakaibang markang hugis puso sa likod ng tenga ng bata, ang pambihirang balat na tangis sa kanyang lahi lamang lumalabas. Nayanig ang buong mundo ni Chloe. Ang batang inalagaan niya ay ang mismong sanggol na napilabas na patay 5 taon nang nakakaraan. Ngunit paano napunta ang anak niya sa kamay ng pinakamayamang lalaki sa bansa? Habang unti-unting nabubuksan ng mga pinto ng madilim na silid at natutuklasan ang mga peking adoption records, mahuhulog si Chloe sa isang mapanganib na laro ng paghihiganti at pag-ibig. Hindi niya alam kung ang bilyonaryong si Lucas ba ang demonyong nagnakaw sa kanyang anak o ang nag-iisang taong nagligtas dito mula sa isang mas madilim na sindikato. Abangan ang nakakagimbal na pagbubunyag na katotohanan kapag ang pagmamahal ng isang ina ay pumasok sa bakuran ng mga bilyonaryo. Sinong nagtatagumpay at sino ang masisira? Nanginginig ang mga kamay ni Chloe habang mahigpit na nakahawak sa lumang strap ng kanyang bag. Sa kanyang harapan, nakatayong 2 dambuhalang pinto ng Montifalco Estate, isang abandonadong kastilyo kung titingnan mula sa labas. Ngunit sa loob ay ang pugad ng pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Bawat takbang niya sa makinis na marmola ng sahig ay nag-iiwan ng echo sa napakalawak na bakuran. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbababala sa kanya na bumalik na lamang, ngunit hindi siya pwedeng umatras. Ang resibo ng ospital para sa dialysis ng kanyang ina ay nasa kanyang bulsa at ang sweldo dito bilang stay-in nanny, ang tanging paraan para hindi ito mamatay sa susunod na linggo. Huling pagkakataon mo na ito, Chloe, bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang panlalamig ng kanyang mga kamay. 1 buwan lang, magtiis ka para kay nanay. Bumukas ang malaking pinto at sumalubong sa kanya ang napakalaking chandelier na gawa sa mamahaling kristal. Ngunit bago pa man niya fully maabsorb ang karangyaan ng lugar, isang malakas na ingay na nababasag na babasagin ang yumakap sa buong bulwagan. Umalis kayo! Mga sinungaling! Hindi kasi mommy! Ayoko sa inyo! Mula sa itaas ng grand staircase, isang 5 taong gulang na batang lalaki ang nagwawala. May hawak itong mamahaling basong gawa sa porselana at muling ibinato yun sa ibaba. Mabilis na nagtatakbo ang 3 babaeng yaya. Ang isa ay may pasa sa braso, ang isa ay umiiyak habang hawak ang nagdurugong kalmot sa pisngi at ang isa naman ay mabilis na nag-aayos ng gamit para tumakas.
Mababaliw ako sa batang yan. Hindi yan tao. Demonyo yan! Sigaw ng isa sa mga tumatakbong yaya bago tuluyang lumabas ng mansyon. Naiwan si Chloe sa gitna ng bulwagan, nakatitig sa itaas ng hagdan. Doon ay nakatayong maliit na bata. Nakasuot ito ng mamahaling costume suit. Ngunit gulo-gulo ang buhok, namumulang mga mata sa galit at mabilis ang pagtaas baba ng dibdib. Iyon ay si Leah, ang nag-iisang tagapagmana ng Montefalco Enterprises. Habang lahat ay natatakot, may kakaibang lambot na biglang pumuno sa dibdib ni Chloe. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang matinding pait at sakit sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang humakbang si Chloe paitaas ng hagdan. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Liam habang kumukuha ng panibagong laruan para ibato. "Kukulong din ako sa kwarto! Lahat kayo gusto lang pera ni Daddy!" "Hindi ako lalapit kung ayaw mo." Mahinang wika ni Chloe. Lumuhod siya sa malamig na hagdan upang mapantayan ang antas ng tingin ng bata. Inalis niya ang matigas na ekspresyon sa kanyang muka at tinitigan ng bata ng may buong katapatan. Pero malamig ang sahig at kapag nasugatan ka sa nabasag na salamin, mas masasaktan ka. Hindi ba masakit kapag may sugat? Napatigil si Leah. Ang galit sa kanyang maliit na muka ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka. Nasanay siya na ang mga yaya ay nagmamakaawa, sumisigaw o tumatakbo. Wala pang lumuhod sa harap niya para mag-alala sa sugat niya. Dahan-dahang ibinaba ni Chloe ang kanyang bag. Kumuha siya ng isang malinis na panyong puti mula sa kanyang bulsa. Sa pamamagitan ng mabilis at sanay na mga daliri, tinupi niya ito hanggang sa maging hugis ng isang malambot na koneho. "Gusto mo ba ng kasama?" Alok ni Chloe habang tinataas ang panyong koneho. Hindi siya nagsasalita ng matitigas na salita. Nakikinig lang siya kapag galit ka. Nanginig ang maliit na labi ni Liam. Ang bata na ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay nagwawala. Tulad ng isang halimaw ay dahan-dahang bumaba ng 2 baitang ng hagdan. Tinitigan niya ang konehong panyo saka tumingin sa mga mata ni Chloe. "Hindi mo ako sasaktan?" Mahinang tanong ng bata, pabulong na tila natatakot na marinig ng iba. "Kailanman," sagot ni Chloe. Sa isang iglap, ibinagsak ni Liam ang hawak na laruan at patakbong yumakap sa leeg ni Chloe. Isinubsob ng bata ang kanyang mukha sa balikat ng dalaga habang malakas na humahaguluhol. Niyakap din siya ni Chloe ng mahigpit at sa sandaling yun, isang matinding kuryente ang tumagos sa buong pagkatao ng dalaga. Isang pamilyar na amoy, isang pamilyar na init na parabang matagal niya nang kilala ang batang ito. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, isang mabigat at malamig na boses ang gumimbal sa buong katahimikan ng bulwagan. "Anong kababalaghan ito?" Bumukas ang pinto ng main office sa ibaba. Lumabas ang isang lalaking may matangkad at matipunong paghangatawan. Nakasuot ito ng madilim na 3-piece suit. May matatalim na matang kulay abo at aurang nakamamatay sa lamig. Si Lucas Alexander Montefalco, ang bilyonaryong kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo. Bumaba ang tingin ni Lucas kay Liam na nakakapit pa rin ng mahigpit sa leeg ni Chloe. Ang mga mata ng bilyonaryo ay kitang-kitang nalalaki sa matinding pagkagulat. Isang reaksyon na mabilis din niyang itinago sa likod ng kanyang seryosong mukha. Habang karga-karga ang bata, dahan-dahang tumayo si Chloe at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lucas. "Sino ka?" Malamig at mariing tanong ni Lucas habang dahan-dahang naglalakad patungo sa hakdan. Bawat takbang ng kanyang sapatos ay tila kulog sa pandinig ni Chloe. "At paano mo napatigil ang anak ko sa loob lamang ng 5 minuto?" "Ako si Chloe, sir." Sagot niya habang pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na kumakaba ang kanyang dibdib. "Ako ang bagong hired nanny." Tinitigan siya ni Lucas mula ulo hanggang paa. Ang matalas nitong tingin ay tila sinusuri ang bawat tibla ng kanyang pagkatao. May pumasok na isang kakaibang emosyon sa mga mata ng bilyonaryo. Isang halo ng pagtataka, hinal at isang lihim na hindi may paliwanag. "Tanggap ka na." Malamig na pahayag ni Lucas. Tumalikod ngunit muling huminto nang hindi nakatingin sa kanya.
Ngunit mag-ingat ka, Chloe. Maraming nagtangkang pumasok sa bahay na ito na may ibang layunin. Kapag nalaman kong isa ka sa kanila, sisiguraduhin kong hindi ka na makikita ng mundong ito kailanman. 2 linggo nang mabilis na lumipas mula nang pumasok si Chloe sa impyerno ng mga Montifalco. Sa loob ng maikling panahon na yon, ang dating malungkot, magulo at agresibong si Liam ay tuluyang nagbago. Hindi na ito nagwawala. Sa halip palagi itong nakabuntot kay Chloe. Para sa mga kasambahay, isang himala ang nangyari. Ngunit para kay Chloe, gabi-gabi siyang inuusig ng isang kakaibang pakiramdam na unti-unting lumalamon sa kanyang pag-iisip. Gabi na, tahimik ang buong mansyon at tanging ang patak ng ulan sa labas ang naririnig. Nakatayo si Chloe sa tabi ng kama ni Liam habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng bata na mahimbing na natutulog. Sa tuwing tinititigan niya ang maliit na mukha ni Liam, tila may sumasaksak sa kanyang puso. 5 taon na ang nakakaraan noong nanganak siya sa pampublikong ospital ng St. Jude. Ang malamig na boses ng doktor na nagsabing, "Patawad, hindi humihinga ang anak mo." Ang gabi-gabing bangungot na gumigising sa kanya. "Kung buhay ka lang, ganyang edad ka na rin siguro ngayon, anak." Bulong ni Chloe habang umiiwas ang isang patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahang tinagilid ni Liam ang kanyang ulo habang nag-uunat sa pagtulog. Dahil dito, naiwang bahagya ang mga hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Napatigil ang paghinga ni Chloe. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita niya ang isang maliit at pambihirang markang kulay tsokolate. Isang balat na hugis puso sa mismong likod ng kanang tenga ng bata. Nanginig ang buong katawan ni Chloe. Napaatras siya ng isang hakbang at napahawak sa kanyang sariling leeg. Ang kanyang ina, ang kanyang pumanaw na lola, at maging siya mismo ay may eksaktong ganung uri ng balat sa kaparehong lokasyon. Isang pambihirang pamana ng kanilang lahi na tanging sa mga kababaihan at supling ng pamilya nila lumalabas. Hindi maaari ito. Nanginginig na bulong ni Chloe. Mabilis siyang lumapit muli at dahan-dahang hinawakan ang tenga ng bata upang makasiguro. Walang duda, ang hugis, ang laki at ang kulay mismong marka ng kanyang pamilya. "Nani Chloe?" Nagising si Liam. Tumilat ang malalaki nitong mata at nagtatakang tumingin sa umiiyak na yaya. Inabot ng maliit na kamay ng bata ang pisngi ni Chloe upang punasan ang luha nito. "Bakit ka po umiiyak? Masakit po ba yung tiyan mo?" Lambing ni Liam habang may halong pag-aalala. Pilit nang umiti si Chloe kahit na parang wawasakin ang kanyang dibdib sa matinding emosyon. "Oo, wala ito, Liam. May nararamdaman lang na sakit si Nani. Matulog ka na ulit, ha?" "Alam mo po, Nani Chloe," mahinang wika ng bata habang humihikab at pumipikit muli. "Kapag iyakap mo po ako, pakiramdam ko po hindi na ako nag-iisa. Pakiramdam ko, kasama ko yung tunay kong mami." Nalamig ang dugo sa mga ugat ni Chloe. Nanatili siyang nakatayo doon hanggang sa tuluyang makatulog muli ang bata. Tumakbo siya palabas ng silid, pilit na pinipigil ang kanyang paghagulol. Kailangan niya ng tubig. Kailangan niyang linawin ang kanyang isip. Habang bumababa sa malaking hagdan patungo sa kusina, nakita niyang nakabukas ang pinto ng maliit na bar sa ibaba. Doon ay nakatayo si Lucas. Nakatanggal ang Amerikana nito, nakatupi ang mga manggas ng puting polo at may hawak na baso ng whiskey. Mukhang galing to sa isang mahabang trabaho, ngunit baka sa mukha nitong matinding pagod at lalim ng iniisip. Nang makita ni Chloe si Lucas, pumasok ang matinding galit at hinala sa kanyang puso. Kung si Liam ang kanyang anak, paanong napunta ito sa kamay ng isang bilyonaryo? "Anong ginagawa mo dito sa kalagitnaan ng gabi?" Malamig na tanong ni Lucas nang maramdaman ang presensya ni Chloe. Hindi ito lumingon, ngunit uminom mula sa kanyang baso. Dahan-dahan na lumapit si Chloe. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng matinding determinasyon. "Hindi po ako makatulog, Sir Lucas," sagot niya. May gusto lang po sana akong itanong." Lumingon si Lucas. Ang matalas nitong mga mata ay tumitik sa kanya sa gitna ng ilaw. "Tungkol saan?" "Tungkol kay Liam at sa kanyang ina," mariing wika ni Chloe. "Nasaan ang tunay na ina ng bata, Sir Lucas?"
2 linggo na ako dito pero ni isang larawan banggit sa pangalan ng asawa ninyo ay wala akong nakikita. Bakit tila tinatago ninyong pagkatao ng inang nanganak sa kanya? Biglang bumigat ang hangin sa silid. Binitawan ni Lucas ang baso ng whiskey sa mesa nang may lakas na naglikha ng matunog na tad. Naglakad ang bilyonaryo patungo kay Chloe hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya nila sa isa't isa. Ang matangkad nitong balangkas ay tuluyang dumilim sa kaanyuan ni Chloe. Sobra ng pag-uusisa mo, Chloe. Pabulong ngunit napakading na banta ni Lucas. Ang kanyang boses tila kulog na nagbababala ng bagyo. Binabayaran kita para alagaan ang anak ko, hindi para kalkalin ng pribadong buhay ng pamilya ko. Anak mo? Hinarap siya ni Chloe, hindi umiiwas sa makamatay na tinig ng lalaki. Tunay mo ba talagang anak, si Liam, Sir Lucas? O may tinatago ka madilim na lihim sa likod ng mansyong ito? Nagtaas ng kilay si Lucas, ngunit sa konting segundo may pumasok na kidlat ng pagkagulat at matinding pangamba sa kanyang mga mata. Isang reaksyon na mabilis ding nawala, ngunit sapat na para makita ni Chloe. Mabilis na hinawakan ni Lucas ang braso ni Chloe. Hindi masakit, ngunit sapat para iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Yaya. Malamig na bulong ni Lucas sa mismong tenga ni Chloe. Ang mga taong masyadong maraming nalalaman sa bahay na ito ay hindi nagtatagal. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Kung ayaw mong lumabas ng walang kahit na isang piso para sa paggamot ng ina mo. Bitbit ang matinding kaba at ang kumukulong galit na patitik si Chloe sa lumalabang mukha ng bilyonaryo. Mas lalo lamang tumibay ang kanyang hilala. May tinatago si Lucas Alexander Montefalco. At gagawin ni Chloe ang lahat upang mabuksan ang lihim na yon. Kahit buhay pa niya ang magiging kapalit. Naging higit na mapagmatsyag si Chloe sa mga sumunod na araw. Bawat galaw ni Lucas, bawat tawag sa telepono nito at bawat pagsasara ng pinto ng pribadong opisina ng bilyonaryo ay sinusuri niya. Ang matinding hinala na nakatanim sa kanyang dibdib ay nag-aalab ng tulad ng apoy. Ang batang si Liam na may pambihirang balat sa likod ng tenga ay kailangang patunayan kung kanino talaga nagmula. Biyernes ng hapon, umalis si Lucas kasamang kanyang mga bodyguard para sa isang hindi maiwasang emergency board meeting sa lungsod. Si Liam naman ay nasa gitna ng kanyang 2 oras na private art class sa kabilang pakpak ng mansyon kasamang kanyang guro. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ni Chloe. Mabilis ngunit walang ingin na naglakad si Chloe patungo sa dulo ng ikalawang palapag kung saan matatagpuan ang napakalaking opisina ni Lucas. Sa loob ng 2 linggo, alam niyang doon nilalagay ng bilyonaryo ang lahat ng mahalaga at matataas na uri ng dokumento. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pikit matang pinihit ang tansong hawakan ng pinto. Lihim na nagpasalamat si Chloe dahil nakalimutan tong ilak sa pagmamadali ng bilyonaryo. Pumasok siya sa loob at mabilis na isinarado ang pinto. Ang amoy ng mamahaling leather, purong kape at matapang na panlalaking pabango ni Lucas ang agad na yumakap sa buong silid. Lumapit si Chloe sa tambuhalang mahogany desk. Mabilis ngunit maingat niyang binuksan ang mga drawer. Ang unang 2 drawer ay puno ng mga kontrata sa negosyo, stocks at mga bank statement na milyong-milyong dolyar ang halaga. Ngunit nang buksan niyang pinakailalim na drawer, isang drawer na nakakubli, sa likod ng isang tago at nakakagulat na double bottom panel, may nakita siyang isang lumang pulang folder. May nakatatak doon na malaking pulang letra. Confidential, medical and legal adoption records. Mabilis na pinagpawisan ng malamig ang noo ni Chloe. Lumalakas ang tibok ng kanyang puso na tila gustong pumutok sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang folder. Ang unang pahina ay ang official birth certificate ni Liam. Ngunit ang pangalan ng ina ay blanco. Ang tanging nakasulat sa linya ng ama ay si Lucas Alexander Montefalco. Nilipat niya ang pahina. Ang kasunod ay isang dilaw at lumang ulat ng ospital na may tatak ng St. Jude Public Hospital. Ang mismong pampublikong ospital kung saan nanganak si Chloe, 5 taon nang nakakaraan. Pumatak ang unang luha ni Chloe sa papel nang basahin niya ang nakasaad. Child profile, male infant, board,
May 12, 2021, 11:42 p.m. Status: officially declared deceased to birth mother via falsified medical records. Transfer details acquired through private arrangement. Transferred to Montifalco representative on May 13, 2021. May 12, 2021, 11:42 p.m. Nangingilid at pabulong na binasa ni Chloe ang mga salita. Yun ang eksaktong oras at petsa ng sabihin sa kanya ng doktor na hindi na humihinga ang kanyang sanggol. Yun ang gabing nawalan ng saysay ang kanyang buhay. Hindi namatay ang anak ko. Napahagulol si Chloe habang nanginginig ang buong katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib kung saan ramdam niya ang walang kapantay na sakit at galit. Inagaw nila. Inagaw ng mga demonyong ito ang anak ko. Habang hawak-hawak niyang mga papel at lunod sa matinding pigati at galit, biglang narinig ang isang malakas na tunog. Bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo doon si Lucas Montifalco. Nakatanggal ang kanyang Amerikana. Baka sa mukha ang galit at may hawak na telepono. Naputol ang kanyang pakikipag-usap nang makita si Chloe na nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Hawak ang pinakatagong pulang folder. Naging napakabigat ng hangin. Ang mga mata ni Lucas ay nagdilim, napalitan ng isang mapanganib at nakamamatay na aura. Anong ginagawa mo sa mga papel na yan, Chloe? Malamig, mababat nanginginig sa galit na tanong ng bilyonaryo habang dahan-dahan naglalakad, papasok at siniradong pinto sa kanyang likod. Humarap si Chloe, wala nang takot sa kanyang mga mata. Ang dating mahinhin at tahimik na yaya ay napalitan ng isang inang galit na galit at handang pumatay. Ikaw, sigaw ni Chloe habang tinataas ang mga dokumento. Ikaw ang demonyong nagnakaw sa anak ko! Anong sinabi mo? Malamig at halos pabulong na tanong ni Lucas. Ngunit ang bawat salita ay may dalang matinding banta. Humakbang siya palapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatiting ng matalas kay Chloe na tila isang mandaragit na handang lumapang. Hindi umatras si Chloe. Sa kabila na nanginginig niyang mga binti, tinaas niya mga papel at ibinalibag ito sa ibabaw ng dambuhalang mahogany desk. Huwag ka nang magsinungaling, Lucas! Sigaw ni Chloe, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at matinding pighati. May 12, 2021, St. Jude Hospital. Sinabi ng mga doktor sa akin na patay niya ng sanggol ko. Pagkalabas pa lang sa tiyan ko, sinabi nilang hindi humihinga ang anak ko. Pero nandito ang lahat. Pinalabas ninyong patay ang anak ko para manakaw niyo siya. Natigilan si Lucas. Ang matigas at malamig nitong mukha ay bahagyang nagbago. Nakatitig lang ito sa mga papel sa mesa, saka dahan-dahang itinaas ang tingin kay Chloe. Ikaw, mahinang wika ni Lucas. Ang kanyang boses na palaging kumpiyansa ay biglang nawalan ng lakas. Ikaw ang babaeng yun. Ang babae mula sa St. Jude? Oo, ako. Akong inang pinaluhan niyo ng 5 taon. Sigaw ni Chloe habang dumadaloy ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Lumapit siya kay Lucas at walang takot na itinulak ang dibdib ng bilyonaryo. Bakit, Lucas? Bakit mo ginawa yon? Napakayaman mo. Nasa iyo ng lahat sa mundong ito. Bakit kailangan mo pang agawin ang nag-iisang buhay at pag-asa ng isang mahirap na tulad ko? Hindi gumanti si Lucas. Hinayaan niyang itulak siya ni Chloe. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala siya ng dalaga, nakita niyang matinding sakit at nagpagkagimbal sa mga mata ng bilyonaryo. Napahawak si Lucas sa kanyang tulay ng ilong at napasandal sa gilid ng mesa. Tila nawalan ng lakas ang matipunong katawan nito. Hindi ko inagaw ang anak mo, Chloe. Mahinang wika ni Lucas. Ang kanyang boses ay paus at puno ng kabigatan. Sinungaling! Makinig ka muna sa akin. Sigaw ni Lucas na nagpatahimik sa buong silid. Tumayo siya ng diretso tinitigan si Chloe. Hindi ko alam na ikaw ang ina niya hanggang sa oras na ito. Hindi ko nalaman ang tungkol sa paniling ng sa ospital na yon. Hanggang noong nakaraang taon. Natahimik si Chloe ngunit mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib sa matinding galit. Anong ibig mo sabihin? Huwag mo kong utuin sa mga gawa-gawa mong kwento. Mumuntong hininga si Lucas at tumingin sa labas ng bintana. Tila inaalala ang isang madilim na bahagi ng kanyang pamilya. 5 taon nang nakakaraan. Ang kapatid kong babae na si Sofia
ay may malubhang sakit sa puso at hindi na kailanman makakapanganak. Panimula ni Lucas sa mababang tono. Napakadesperada niyang magkaroon ng anak dahil sa kagustuhan niyang matupad ang pangarap ng pamilya. Gumawa siya ng paraan ng hindi ko nalalaman. Sa tulong ng isang illegal adoption syndicate at ng korap na doktor sa St. Jude Hospital. Bumili siya ng sanggol. Ang sanggol mo. Nanamig ang buong katawan ni Chloe. Napahawak siya sa kanyang bibig habang pilit na inuunawang mga salitang lumabas sa bibig ng bilyonaryo. Hindi ko alam ang katotohanan nung una. Pagpapatuloy ni Lucas habang dahan-dahang humaharap muli kay Chloe. Inakala ko ni inampun niya ito sa legal na paraan. Ngunit bago mamatay si Sofia, noong nakaraang taon dahil sa kanyang sakit, inamin niya sa akin ang lahat sa kanyang huling hininga. Inamin niya na binili lang niya si Liam mula sa doktor na nagdeklara na patay ang bata sa mismong tunay nitong ina. Pumatak ang panibagong luha sa mga mata ni Chloe. Kung alam mo na pala, bakit hindi mo hinanap ang tunay na ina? Bakit itinago mo pa rin si Liam? Dahil wala akong hawak na pangalan mo sa mga dokumento. Emosyonal na sagot ni Lucas habang humakbang papalapit kay Chloe. Nakatago at pinalabas na nasunog ang mga records ng tunay na ina. Inako ko si Liam bilang sarili kong anak upang protektahan siya sa mga buitre kong kamag-anak na gustong mag-alis sa kanya sa pamana. Hinahanap kong doktor at ang sindikato sa likod nito para mahanap ka. At hindi ko akalain na ang babaeng inarkila kong maging yaya ng anak ko ay ang mismong inang mantagal ko ng pinaghahanap. Napatigil si Chloe, ang matinding galit sa kanyang puso ay dahan-dahang nahaluan ng matinding pagkagulat. Tinitigan ni Lucas ang lalalamig na mukha ni Chloe. Ang matigas nitong ekspresyon ay tuluyang lumambot, pinalitan ng isang taus-pusong pakiusap. Galit ka sa akin at naiintindihan ko. Mahinang sabi ni Lucas habang dahan-dahang inabot ang kamay ni Chloe. Ngunit huminto siya at hindi ito itinuloy. Ngunit sumumpa ako sa pumanaw kong kapatid at sa sarili ko. Napoprotektahan si Liam at ngayon na nandito ka na. Hindi ko na hayaang mawala pa muli ang tunay niyang ina. Natahimik ang buong opisina matapos ang matinding pagtatapat ni Lucas. Tangi ang tunog ng ulan sa labas at ang mabibigat na paghinga ni na Chloe at Lucas na naghahari sa silid. Nakatitig si Chloe sa bilyonaryo. Nais niyang maniwala na nagsisinungaling ito. Ngunit ang katapatan, lungkot at matinding pag-aalala sa mga mata ni Lucas ay hindi maikakaila. Sa kabila nun, ang sakit ng 5 taong pangungulila ay patuloy na pumupunit sa kanyang puso. Kukunin kong anak ko, basang ni Chloe sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng hindi matitinag na determinasyon. Patawarin ka man ng Diyos sa ginawa ng pamilya mo pero kailangan kong bawiin si Liam. Siya ang buhay ko, Lucas. Hindi ako pwedeng manatili dito bilang isang simpleng yaya habang nakatitig sa sarili kong dugo at laman. Mabilis na umiling si Lucas at tumakbang palapit sa kanya. Hindi ganun kasimple yun, Chloe. Isipin mo si Liam. Anong ibig mo sabihin? Sigaw ni Chloe. Muling nag-alab ang galit. Ina ako! Ako ang may karapatan sa kanya! Alam ko at wala akong balak na ipagkait sa'yo yon, mariing sagot ni Lucas, ngunit lumambot agad ang kanyang boses habang nakatingin sa mga mata ni Chloe. Pero, pakiusap, mag-isip ka ng malinaw para kay Liam. Ako ang tatay niya at ikaw ang yaya na 2 linggo pa lang niyang nakakasama. Kapag bigla mo siyang nilayo dito at sinabing lahat, maguguluhan ng bata. Masisira ang mental na kalagayan ni Liam. Napatigil si Chloe, ang larawan ng maliit at takot na bata nung unang araw niya sa mansyon ay mabilis na pumasok sa kanyang isip. Bukod doon, pagpapatuloy ni Lucas habang mas lumalapit pa. Ang sindikato nagbenta kay Liam 5 taon na nakakaraan ay may malalim na koneksyon sa loob ng sarili kong pamilya. Kapag nalaman nilang nahanap na kita at nalaman mong katotohanan, hindi lang si Liam ang ilalagay mo sa panganib, pati na ang sarili mong buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Chloe. Koneksyon? Sa pamilya mo? Tumango si Lucas ng may mabigat na ekspresyon. May nagbalak na sirain ang buhay mo para ibenta ang anak mo sa kapatid ko. At kapag nalaman nilang babawiin mo si Liam, gagamitin nilang buong kapangyarihan nila para patahimikin ka. Hindi ko hayaan na mangyari yon. Dahan-dahang lumuhod si Chloe sa sahig na wala ng lakas ang kanyang mga binti habang dumadaloy ang mga luha. Ano nang gagawin ko?
Hanggang kailan ko titiisin na huwag siyang tawaging anak? Hanggang kailan ko itatagong katotohanan? Lumuhod din si Lucas sa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon, pinalampas ng bilyonaryong kanyang mataas na pride at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Chloe. Makipagtulungan ka sa akin. Pakiusap ni Lucas sa mababa at seryosong tono. Manatili ka dito bilang yaya ni Liam. Ibigay mo sa kanyang pagmamahal ang isang ina na ipinagkait sa inyo ng 5 taon. Habang ginagawa mo yon, gagamitin kong lahat ng yaman at ng impluwensya ko para huliin ng doktor at ang taong nasa likod ng sindikato. Tinitigan ni Chloe ang mukha ni Lucas. At kapag nakuha na natin ang katarungan, kapag ligtas ng lahat, ibabalik ko sa iyo ng buong karapatan kay Liam. Sagot ni Lucas nang walang alinlangan. Ihahanda natin ang bata para matanggap niya ang katotohanan. Sumusumpa ako sa buhay ko, Chloe. Hindi ko na hayaan na may maghiwalay pa sa inyong dalawa. Tumingin si Chloe sa pinto ng opisina. Pilit na inilalarawan sa isip ang mukha ng kanyang anak na natutulog sa kabilang kwarto. Ang pagmamahal niya kay Liam bilang ina ang nagbigay sa kanya ng lakas para gumawa ng pinakamahirap na sakripisyo. Inalis ni Chloe ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Lucas at dahan-dahang tumayo. Pumapayag ako, wika ni Chloe habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Magpapanggap ako, magiging yaya ko sa harap ng iba. Pero tandaan mo ito, Lucas Montifalco. Kapag naramdaman ko na ginagamit mo lang ako o niloloko mo lang ako, kukunin ko si Liam at hindi mo na kami makikita kailanman. Tumingala si Lucas at tumayo rin. May munting ngiti ng relief na lumabas sa kanyang mga labi. Deal, magkasama tayo sa laban nito, Chloe. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos mabuo ang lihim na kasunduan ni Chloe at Lucas. Sa loob ng panahon na yon, palagay ang loob ni Liam sa tuwing kasama si Chloe, habang lihim namang naging mas malapit ang loob ni Lucas at Chloe sa isa't isa sa kabila ng panganib na nagbabanta. Ngunit dumating ng gabing tinakda para sa kanilang plano. Maliwanag ang buong Montifalco State para sa isang eksklusibong charity gala na inorganize ni Lucas. Dumalo ang pinakamayamang bilyonaryo, mga politiko, kilalang personalidad sa bansa. Ngunit para kina Lucas at Chloe, ang okasyong ito ay isang bitag upang hulihin ang utak ng sindikato, si Dr. Ramirez. Ang korap na doktor mula sa St. Jude Hospital na pinalabas sa patay ang anak ni Chloe 5 taon nang nakakaraan. Sa pamamagitan ng tulong ng mga undercover police at pribadong investigador ni Lucas, matagumpay na naipit si Dr. Ramirez sa isang lihim na silidabang tumatanggap ng milong-milong suhol kapalit ng kanyang pananahimik. Habang nagaganap ang huling bahagi ng operasyon sa ibaba, nasa ikalawang palapag si Chloe kasama ang natutulog na si Liam. Nanginginig ang mga kamay ni Chloe habang nakatingin sa pinto. Ilang minuto na lamang at matatapos na ang kanilang pagdurusa. Mula sa madilim na pasilyo, narinig ni Chloe ang mabibigat at formal na tunog ng mataas sa sapatos. Bumukas ang pinto ng silid ni Liam. Isang matandang babaeng nakasuot ng napakamahal na gintong bestida at may hawak na dambuhalang kulay itim na fan ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay tulad ng sa isang ahas. Si Lady Eleanor Montifalco, ang matandang tiyahin ni Lucas at ang pinakamakasayang matriarka ng pamilyang Montifalco. Ikaw pala ang bagong yaya. Malamig at may halong paghahamak na sabi ni Eleanor habang tinuturo si Chloe gamit ang kanyang abaniko. Magandang gabi po, Ma'am Eleanor. Galang, ngunit may kaba na tugon ni Chloe habang tumatayo sa harap ng kama ni Liam upang protektahan ng bata. Lumapit si Eleanor at tumitig sa natutulog na si Liam. May lumabas na isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Napakagandang bata. Isang perpektong puppet. Sayang lamang at hindi na siya magtatagal sa mansyong ito. Pati na rin ikaw, Chloe. Bumilis ang tibok ng puso ni Chloe. Ano pong ibig niyong sabihin? Bago pa man makasagot si Eleanor, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Lucas. Nakatupi ang mga manggas ng kanyang polo at sa likod niya ay ang mga armadong pulis na kaladkad si Dr. Ramirez na nakaposas na at nangihinig sa takot. Tapos ng laro mo, Tita Eleanor. Galit at mariing pahayag ni Lucas habang nakatitig sa kanyang tiyahin.
Inamin na ng doktor ang lahat. Ikaw ang nagbayad sa kanya para ibenta ang anak ni Chloe kay Sofia. Tahimik ang buong silid. Inisahan ni na Lucas at Chloe matatakot o magmamakaawa si Eleanor, ngunit biglang pumaylan lang siyang malakas at nakakakilabot na tawa mula sa matanda. Buhay nga naman. Napakatalino mo talaga, Lucas. Humahagalpak na wika ni Eleanor habang itinaas ang kanyang chin. Akala mo ba, ginawa ko yun para lang pagbigyan ng kagustuhan ng baog mong kapatid na si Sofia? Akala mo ba, tungkol lang ito sa illegal adoption? Nangunot ang noo ni Lucas. Pumasok ang matinding hinala sa kanyang dibdib. Anong pinagsasabi mo? Lumapit si Eleanor kay Chloe. Tinitigan niyang dalaga mula ulo hanggang paa na may matinding puot at galit na matagal nang kinikimkim. Hindi mo ba talaga kilala kung sino ka talaga, Chloe? Bulong ni Eleanor na narinig ng lahat ng silid. O baka naman pinalaki ka na nag-ampon sa iyong ina ng isang walang kwentang mahirap. Nalamig ang buong katawan ni Chloe. Anong ibig niyo sabihin? 5 taon niyang nakakaraan. Hindi ko lang basta inagaw ang anak mo. Nakangiting binunyag ni Eleanor. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay at kasamaan. Sinadya akong kunin ang sanggol mo. Dahil ikaw, si Chloe Valderrama, ang tanging natitirang tagapagmana ng pamilyang Valderrama. Ang pinakamalaking mortal na kalaban ng mga Montefalco sa negosyo at yamang nawala nung sanggol ka pa dahil sa aksidente. Para bang pinagbagsakan ng langit at ng buong silid, napahawak si Lucas sa kanyang dibdib sa matinding pagkagulat habang si Chloe naman inapasandal sa pader. Hindi makahinga sa natuklasang katotohanan. Ayaw ko na magkaroon ng legal na tagapagmanang mga Valderrama na pwedeng bawi ng kalahati ng aming ari-arian. Patuloy ni Eleanor habang nanginginig sa galit. Kaya pinalabas ko, napatay ang anak mo. Kinuha ko siya at pinamigay kay Sofia upang kontrolin ang dugo at yaman ng 2 pamilya sa ilalim ng aking mga kamay. Ikaw at ang anak mo ay mga pawns lamang sa aking kaharian. Nangilabot ang lahat sa matinding kasamaan ng matanda, ngunit sa gitna ng matinding pagkagimbal, galit na humakbang si Lucas patungo sa kanyang tiyahin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huli ka na, Eleanor, malamig na sabi ni Lucas habang tinuturong mga pulis. Dahil ang kaharian mo ay tuluyan na nagiba ngayong gabi. Ang gabi ng charity gala ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng 2 pinakamalaking pamilya sa bansa. Dahil sa matibay na ebidensya, ang mga recruit ng pulisya ay walang awang pinalibutan si Lady Eleanor. Wala nang dating matayog at maangas na matriarka. Pinalitan ito ng isang matandang nanginginig habang pinalilibutan ng mga posa sa kanyang 2 kamay. Hindi pa tayo tapos, Lucas! Hindi pa tayo tapos, Chloe! Sigaw ni Eleanor habang kaladkad siya ng mga otoridad palabas ng mansyon. Akin ang yamang yan! Akin ang Montefalco at ang Valderrama! Ngunit ang kanyang mga sigaw ay tuluyang nilamon ng sirang sirena ng mga sasakyan ng pulisya na papalayo sa state. Kasabay niyang naaresto si Dr. Ramirez at ang buong sindikatong sangkot sa kidnapping, child trafficking at falsification of public documents. Naiwan ang katahimikan sa silid. Nakatayo si Chloe sa gilid ng kama, tulala't hindi pa rin lubos na maiproseso ang lahat. Siya ang isang simpleng babaeng lumaki sa kahirapan at nagtiis ng lahat para sa paggamot ng kanyang ina. Ay ang tanging natitirang tagapagmana ng pamilyang Valderrama. Dahan-dahang lumapit si Lucas sa kanya. Ang matipunong katawan ng bilyonaryo na sanay maging matatag sa harap ng lahat ay tila nanginginig sa matinding emosyon. Chloe, mahinang tawag ni Lucas habang dahan-dahang hinahawakan ang 2 kamay ng dalaga. Patawarin mo kami. Patawarin mong pamilya ko sa lahat ng sakit na itinanim namin sa buhay mo. Tumingin si Chloe sa mga mata ni Lucas. Nakita niya doon ang purong pagsisisi at pagmamahal. Inalis niyang kanyang kamay at dahan-dahang lumapit sa kama kung saan nagising na si Liam dahil sa ingay. Kusang nagmulat ng mata ang bata. Tumingin si Liam kay Chloe saka sa umiiyak nitong muka. Nani Chloe, bakit ka po umiiyak? Tanong ng bata habang inaabot ang kanyang maliit na kamay para punasan ang luha ng dalaga. Sino po yung mga sumisigaw sa labas? Natatakot po ako.
Lumalakas ang pagkagulhol ni Chloe. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Isiniksik niya ang kanyang muka sa maliit na balikat ng bata at niyakap ito ng pinakamahigpit na yakap na kaya niyang ibigay sa loob ng 5 taon. Wala nang mga masasamang tao, baby. Bulong ni Chloe habang nanginginig ang boses. Wala na. Hindi ka na nila kukunin muli sa akin. Lumapit si Lucas at lumuhod sa tabi nilang dalawa. Tumingin si Liam sa kanyang ama at naguguluhan. Liam, anak. Wika ni Lucas. Pilit at pinatatatag ang kanyang boses habang nilalagay ang kamay sa likod ni Chloe. May mahalagang katotohanan na kailangan mong malaman. Ang nanay Chloe mo, siya ang tunay mong mommy. Siya ang tunay na nagluwal sa'yo sa mundong ito. Nanlaki ang mga mata ng maliliit na bata. Tumingin siya kay Chloe saka sa kanyang marka sa likod ng tenga at muling tumingin sa mukha ng dalaga. Mommy? Mahinang tanong ni Liam. Ikaw po? Ikaw pong real mommy ko? Oo anak, akong mommy mo. Sagot ni Chloe habang tumutulo ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ko kung natagalan si mommy bago ka mahanap. Sa halip na matakot na maguluhan, isang napakalaking ngiti ang gumuhit sa mukha ng bata. Niyakap niya ng napakahigpit si Chloe sa leeg. I knew it! Sabi ko na nga ba, kasi kapag yakap mo po ako, pakiramdam ko, safe na safe ako. I love you, mommy! Napahagulhol na rin si Lucas habang niyayakap ang dalawa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ng malamig na bilyonaryo ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Pagkalipas ng 6 na buwan, maliwanag ang sikat ng araw sa malawak na estate ng pamilyang Valderrama Montefalco. Matagumpay na nabawi ni Chloe ang kanyang pangalan at ang kabuoang ari-arian ng mga Valderrama sa tulong ng mga pinakamagagaling na abogado ni Lucas. Ang kanyang ina ay tuluyan na ring gumaling matapos maidala sa pinakamagaling na ospital sa ibang bansa. Nakatayo si Chloe sa malawak na bendaranda ng mansyon habang nakasuot ng isang simpleng puting dress. Hawak niyang isang tasa ng mainit na tsaa habang pinapanood si Liam na masaya nagpapatakbo ng kanyang paboritong konehong panyo sa hardin. Mula sa kanyang likod, may 2 bisig na dahan-dahang yumakap sa kanyang bewang. Sinubsob ni Lucas ang kanyang mukha sa leeg ni Chloe. Humihinga sa pamilyar at mabangong amoy ng dalaga. Iniisip mo pa rin bang nakaraan? Pabulong na tanong ni Lucas habang hinahaplos ang kamay ni Chloe na may suot na ngayong isang kumikislap na engagement ring. Ngumiti si Chloe at sinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng bilyonaryo. Minsan, hindi ako makapaniwala. Ang akala ko noong una, pumasok ako sa impyerno para maging yaya ng anak mo. Yun pala, yun ang paraan ng tadhana para ibalik sa akin ang lahat ng inagaw sa akin. Kumarap si Lucas sa kanya, tinitigan siya ng may matinding pagsamba at pagmamahal. Hindi lang anak mo ang ibinalik ng tadhana, Chloe. Seryosong wika ni Lucas habang hinahawakan ang kanyang muka. Iniligtas mo rin ako sa malamig at walang kwentang buhay na meron ako bago ka dumating. Ikaw at si Liam, kayo ang buhay ko. Dahan-dahang niyuko ni Lucas ang kanyang muka at inangkin ang mga labi ni Chloe sa isang matamis at puno ng pangakong halik. Daddy! Mommy! Look! Sigaw ni Liam habang patakbong lumalapit sa kanila. May hawak na panibagong ginuhit na larawan. Mabilis na kumalas ang dalawa at tumawa habang binuhat ni Lucas ang bata. Ipinakita ni Liam ang kanyang drawing. Isang kastilyo na may 3 taong nakahawak sa kamay ng isa't isa at sa itaas nito ay may nakasulat na malalaking tetra. My family. Napakaganda anak, nakangiting sabi ni Chloe habang hinahalikan ng pisngi ng bata. Wala na ang mga lihim, wala na mga pagpapanggap. Ang dating hard nanny na pumasok sa gitna ng kadiliman ay hindi lamang naging tunay ni mommy, kung hindi ang Rain ang nagbigay ng liwanag sa puso ng bilyonaryo magpakailanman. Napakasarap sa pakiramdam na naging pagwawakas, hindi ba, mga kasayma? Mula sa kadiliman ng pagkakahiwalay at masasamang plano, napatunayan natin na walang anumang bilyon, kapangyarihan o sindikatong makakahadlang sa lakas ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ang aral na may iwan sa atin ng kwentong ito, ang katotohanan man ay pilit na ibaon sa ilalim ng mga lihim at pera. Lagi may paraan ng tadhana upang ilabas ito sa liwanag.
Ang pagsubok ay maaring magpaluha sa atin ngayon, ngunit ang pananalig at hindi pagsuko ang maghahatid sa atin sa katarungan at tunay na kaligayahan. Anong pinakapaborito niyong eksena sa kwento ni na Chloe, Lucas at ng munting si Leah? I-comment niyo na yan sa ibaba dahil babasahin ko ang inyong mga reaksyon. Huwag niyo rin kakalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para laging updated sa ating mga susunod na kwento. Ako muli ang inyong lingkod, si Miss Maria na nagpapaalala sa inyo sa bawat sugat ng nakaraan. May nakalaang magandang bukas. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod nating kwentuhan.